Wow, wow, grabe. Good morning, everyone. We're good to see you here. Ayo ba ay masaya po na nandito tayo ngayon? Amen. Dahil ngayon pong araw, ito yung araw ng pasasalamat. Amen. Dahil sa buong linggo, ang dami ginawa ng Panginoon sa atin. Amen. Iningatan niya tayo, pinrovide niya yung ating mga kinakain, di ba? Araw-araw nakakakain tayo. Amen. At araw-araw ay binubuhay tayo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, buti buhay ka pa. Ay, amen. Ay, sorry, alright. So, grabe. So, sa mga nanonood online, we're glad that you are here din po, no? Saan man kayo naroroon, dyan lang kayo, dito lang kami, no? Alright, so grabe. I'm so excited to share the word of the Lord. Dahil ako naniniwala that this is God's word, no? Hindi po sa akin to, salita ng Panginoon na ako yung instrumento ni Lord upang kayo ay pagpalain ng salita niya. Amen? Naalala ko nga po yung isang preaching ng isang pastor. Alam niyo na po ba to? Na kung saan yung pastor is nag-preach po siya. Gantong settings din, oo. Tapos meron po itong bagong umaaten lang, no? Sabi ng pastor, yung bagong umaaten, sa unahan Pinaupo sa unahan ganyan. So sabi po ng pastor, God is going to change your life, sabi niya. God is gonna change anumang sitwasyon ng nasa buhay mo ngayon, no? Ikaw nang nasa harapan. Uy, sabi nung bagong umatin, pinapatamaan niya ata ako ni pastor Alam niya, nasa harapan ako Kaya ginawa po niya, next week sa iba siya umupo, sa likuran na siya umupo. Kaya tapos, next week na, lumipat siya, di ba? Nag-preach na yung pastor. Sabi ng pastor, ako naniniwala, God is here. God is doing something in your life. Kahit nandiyan ka man sa likuran. Sabi nung pinapatamaan talaga ako ni pastor ito Sige, next week, doon ako sa sulok. Doon sa may poste. Sa Albano, may poste po doon Favorite na pesto ko rin yun sa poste, na malaki, para makaganong ka Okay, ito na, next week na. Ewan ko na lang, kaya sabi ni pastor. Ako naniniwala na ang Panginoong Diyos, kitang-kita niya tayo, lahat ng pinagdadaanan ninyo, lahat ng mga pinoproblema ninyo, sa angmang sulok kayo naroroon. Grabe. Sabi nung... Parang pinapatamaan talaga ako. No? Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, mga minamahal, huwag niyo pong iisipin na pinapatamaan namin kayo. Pero okay din. Bakit? Mas maigi ng tamaan kayo kasi alam ng Panginoon na may binabago ang Panginoon. Amen. Kasi hindi naman po namin alam lahat ng mga pinagdadaanan ninyo. Amen. Si Lord lang din ang nakakaalam. Kaya, kung tamaan ka man, si Lord yun. Amen. Kasi kung walang tinatama, may hindi tama. Kaya maigi na tinatama po tayo ng Panginoon. Kasi po, God's Word is for direction, correction, and action. Instruction po ba? Instruction. Amen? So may correction. Sabi mo sa katabi mo, magpatama ka kay Lord. Okay? So today, we'll talk about, not just talk about, but more on declaration na mangyari po talaga sa ating mga buhay. And this is the prayer of most of all Christian nowadays, na kung saan baka nape-pray lang natin, hindi talaga natin na-experience. Amen? So tonight agad sorry, excited Today, the title of this message is Your Kingdom Come. Sabi mo sa kanila mo, Your Kingdom Come. So, ito yung prayer po natin na, di ba, Our Father in Heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And this is a powerful prayer, pero hindi naiintindihan ng marami. Ang pagkakaalam lang natin dito sa kingdom na pinapray po natin ay yung future kingdom, yung literal na kingdom, kaya marami nga po talagang gusto nilang mawala sa mundo para pumunta niya dyan sa kingdom na yan. Pero, yung kingdom na ito ay hindi lang ito yung literal na kingdom. Dahil ngayon po sa mundong ito, nag-e-exist na itong kaharian na ito. Na maaaring hindi lang po natin na-experience kasi para bang hindi talaga natin naiintindihan ng maigi. Pag sinabi po kasing, your kingdom come, your will be done on earth, dito po yon sa mundong ito, as it is in heaven. Kung anong meron sa langit,
dapat meron din dito. Meaning to say, kung anong wala sa langit, wala rin dito. Hello? Kung sa langit, walang ambir, sa langit wala ambir, wala rin dito. Tama? So kung sa langit, wala ang bisyo, dapat wala rin dito. Kasi yun nga yung your kingdom come. Kung sa langit, walang pangit, lahat magaganda. Ba't tayo nandito? Sorry. Ima, sabi mo sa katay mo, nasa langit na ba ako? Oh! Kasi ang mga nandito, magaganda at pogi. Alright? Diba? Pogi at gwapo. Okay? Dito naman may pogi. Lahat pogi. Presence of God inside. Meron ding gwapo. Alam mo yung gwapo, Nanita Sing? Bago to. Diba? Kung pogi, presence of God inside, alam niyo po ibig sabihin ng gwapo? Ha? Ang ibig sabihin ng gwapo, godly worshiper and prayerful one. Uy, gwapo. Sabi mo sa katay mo, ang gwapo mo. Alright? May dahilan pala para maging pogi at gwapo, no? Amen? So, bakit nga ba? Ito yung binibigay ng Panginoon sa atin because this is the original design ng Diyos na meron tayo. And this is what we emphasize as a church. Lagi niyo po narinig sa amin yan. That in this church, we don't promote religion. Ang pinopromote lang po namin dito, yung pinomote ni Jesus Christ and which is the kingdom of God. Dahil yung buong bibig ni Jesus Christ nung pumunta siya sa lupang ito ay patungkol lamang sa kaharian ng Panginoon. Ang dami namang preaching na pwede kayong mapakinggan. Meron pong gospel of love, meron pong gospel of salvation, meron pong gospel of prosperity, meron pong gospel of grace. There's so many gospels na pwede niyong mapakinggan sa iba't ibang preacher nowadays. Ang dami po niyan. At wala pong masama doon. At iilan lang yung mga nagpe-preach ng pinunod si Jesus Christ. Bakit po? Kasi nga, hindi masyado naiintindihan. Ang alam sa kingdom, lalo na sa mga religion ngayon, yung future. Kaya nga pa atinin kayo, umatin kayo sa religion namin. Bakit? Kasi nandito yung kaligtasan. Kaya, yun ang alam nila. Amen? Wala namang masama, pero why settle for less if God wants to give you the best? This is the best message. Ito yung message si Jesus Christ. Di ba? Kumbaga ba't ka pa mag-order ng Yum Burger, no? Okay yan, walang masama dyan, no? Masarap yan. Why settle for one-piece chicken burger with burger steak? Uy, meal yan eh. Sarap yan. Lagi kong in-order yan, no? Bakit ka pa magsasettle sa one meal if ang gustong ibigay ng Panginoon ay yung buong Jollibee? And that's the kingdom of God. Yung love, nasa loob ng kingdom. That is the culture. Yung grace, nasa kingdom. Yung prosperity, yung provision, nasa kingdom. Seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things will be added to us as well. Everything is in the kingdom of God. Healing is in the kingdom of God. Normal yun. Pagpapalayas ng demonyo is in the kingdom of God. Nandun na lahat para wala na tayong hahanapin pang iba. Nandito yung solusyon. Amen? Kaya yung solusyon, gusto niyang maranasan mo. Your kingdom come. But, ito yung mga reasons why people cannot experience God's kingdom. Ito yung mga dahilan. Yes, binigay na ng Diyos sa atin to. Ito na yung gusto niya nang iparana sa atin. Ang linaw-linaw naman ng prayer, your kingdom come, your will be done, here on earth as it is in heaven. Pero bakit hindi ito nararanasan ng karamihan? Ito po yung mga dahilan. Number one, the evildoers. Hindi po na-experience. Bakit? Kasi nga, sa karya ng Panginoon, nandun yung righteousness. Hindi pa pwedeng nasa kingdom ng Panginoon pero walang righteousness. Hindi po talaga magsasama ang darkness and light. Amen? Tingnan niyo po sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Surely, you know that people who
ano daw po yung who do wrong will not get to enjoy God's kingdom. Hindi mo ma-enjoy eh. Bakit? Kasi you do wrong. Alam niyo po yung mga cha-cha Christians? Cha-cha, alam cha-cha? Cha-cha Christian. Pagka Sunday, abante yan. Mabait yan. Sunday magbabawas ng kasalanan yan. Medyo okay na yan. Pagdating ng Monday, medyo unti na lang yung pag-akbang niya kasi fresh pa yung Sunday Pagdating ng Tuesday, umaatras na ulit yan. Balik na naman. Nandiyan na naman yung mga mainitin ng ulo, salita ng hindi maganda. Tuesday, Wednesday, ganun ulit. Thursday, lumalala na po yan. Parang nawawala na si Lord sa buhay nila. Tapos pagdating ng Saturday, bumabalik na yan. Kasi pa Sunday na babalik na naman. Cha-cha Christian Okay? So hindi siya sa paatin-atin Alright? Marami naman na tumanda na sa church pero walang kinatandaan. Amen. Hindi nagbago Walang grow Alright? So, kaya nga kingdom, king's domain, paghahari ng Diyos. If you're still doing evil things, wala yung paghahari po ng Panginoon. Amen? Hindi mo ma-enjoy Walang pagsunod Amen? Yung will mo lang ang nasusunod Alam niyo po, yung prayer na yon, your kingdom come, is actually the same meaning of your will be done. Magkapareho synonyms yung dalawang yun Your kingdom come also means your will be done. Kasi kung naghahari ang Panginoon sa iyo, susunod ka dapat dun sa Kanya talaga. Ang problema, yung kalooban natin na susunod. Oo. Makakita ka lang ng tall, dark, and handsome. Pastor, nakita ko na yung dawan. Pastor, ito yun, Pastor. Para bang sureball ka na yun yung para sa'yo. Partida, hindi mo pa pinag-pray yan. Sureball ka na, ay, Pastor, ito yung Pastor. Patagal ko nang hinantay ito, Pastor. Grabe, Lord. Tapos sabihin sa'yo ni Lord, di yan. Lord naman, pinag-pray ko to, Lord. Pinag-fastingan ko to, Lord. Lord, dumating na, Lord Sabi ni Lord, hindi nga yan. Lord naman, ito yung tall, dark, and handsome. Ito talaga. Hindi nga. Bakit, Lord? Lalaki ka Wala sa kalooban ng Panginoon Sa kingdom, ang nilikha ng Panginoon, Adam and Eve, hindi Adam and Steve. Hindi rin Madam and Eve. Alright? Kalooban ng Panginoon nga pinag-uusa. Kung babasahin po natin sa ibang version to tingnan nyo. Sabi ng Bible na surely you know that the people who do wrong will not inherit God's kingdom. Do not be fooled. Those who sin sexually, worship idols, alright? So yung mga Diyos-Diyosan, nauuna kaysa kay Lord, take part of adultery, those who are male prostitutes, meron palang ganon, or men who have sexual relations with other men. Kasama, those who steal, greedy, get drunk, lie about others, or rob, these people, alright, will not inherit God's kingdom. Kaya hindi ma-experience yung fullness ng kaharian ng Panginoon. Bakit? Kasi ginagawa pa rin yung wala sa kalooban ng Panginoon. Evil people. Number 2, sino yung mga hindi makaka-experience? Pangalawa, the unwilling. Unwilling. Tingnan nyo sabi dito babasahin lang natin ito Alam ko, familiar na kayo dyan, pero basahin pa rin natin yung story ng rich young ruler Tingnan nyo po sabi dito. Then a man came to Jesus and said, Teacher, what good deed should I do to gain eternal life? Verse 17, Jesus said to him, Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you want to enter into life, obey the commandments. Ano yung mga commandments? Sabi niya, which commandments the man asked Jesus? Sabi, never murder, okay? Never commit adultery, never steal, never give false testimony, honor your father and mother.
love your neighbor as yourself. The young man replied, sabi niya, Jesus, sinunod ko lahat yan. Lahat yan ginawa ko. Kumpleto ko yan. Okay, kabisado ko yan eh. Ginawa ko na lahat yan. What else I need to do? Sabi ni Jesus, if you want to be perfect, sell what you own and give the money to the poor, and you will have treasure in heaven. Then follow me. When the young man heard this, he went away sad. Lungkot siya. Because he owned a lot of property. Jesus said to his disciples, I can guarantee this truth. Kaya sinabi niya, it will be hard for a rich person to enter the kingdom of heaven. I can guarantee again that it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter God's kingdom. Sabi ng mga, he amazed his disciples more than ever when they heard this. Then who can be saved? They asked. Ito na, sabi ni Jesus Christ, it is impossible for people to save themselves, but everything is possible for God. This talks about the willingness. Kaya hindi ma-experience nitong taong ito kasi hindi man talaga siya willing. Kasi kung willing siya, kaya niyang i-sacrifice kung anong meron siya para sumunod kay Jesus Christ. Pag hindi natin magawa yun, wala, may hirapan po tayo. Because sa karya ng Panginoon, meron tayong isusuko. Kaya nga, di ba sabi ng Bible, take up your cross, deny yourself, then follow me. Hindi ko alam, kanya-kanya po yan na merong pinapasuko ang Panginoon sa atin. Kanya-kanya yan na may pinapalet go ang Panginoon sa atin. Si Peter, ang nilet go niya, yung lambat niya, yung business niya, sumunod kay Jesus Christ. Si Matthew, ang nilet go niya, sa lapi, tax collector yan eh, daming pera niyan eh. Nilet go niya yon. Bakit? Para sumunod kay Jesus Christ. It's about the willingness na sumunod talaga kay Jesus Christ. Amen? Deny yourself nga eh. Kumbaga, wala kang pagkakatiwalaan, kundi ang Diyos lang. Siya lang at wala nang iba. Parang Johnson's baby powder ah. Wala nang iba. Wakatapay, no? Alright? Tandaan nyo po ito. Tandaan nyo, many people in life fail. Okay? In life because they are unwilling to make changes. Walang magbabago kung hindi ka magbabago. Walang mababago kung hindi ka magbabago. Ito pangatlo, na hindi talaga na-experience ang karya ng Panginoon, the religious. Sabi ng Matthew chapter 23, verse 30 to 14, woe to you, Pharisees, and you other religious leaders, hypocrites. Ito talagang galit na galit si Jesus Christ dito eh. Alam mo, kalaban naman po talaga ni Jesus Christ. Hindi naman yung mga makasalanan. Dumating nga siya dito para kunin yung mga makasalanan at makabalik sa Ama na sa langit. Matindi kalaban ni Jesus Christ. Hindi rin si enemy, si devil. Hindi. Wala lang kay Jesus Christ yan eh. Kakukulang yan eh. Panis kay Jesus Christ yan, si enemy, si devil, si Satan, wala. Nasa paanan nga lang yan eh. Ang pinakamalupit na humahad lang talaga sa karya ng Panginoon, mga religious scholars, mga Pharisees, mga religious people. Kaya sabi diyan, for you won't let others enter the kingdom of heaven and won't go in yourselves. Ayaw nyo na nga maintindihan yung karya ng Panginoon, ayaw nyo na nga sa kingdom, ayaw nyo na mapabilang sa kingdom, hinahadlangan nyo pa yung iba na maging part ng kingdom na ito. Kaya hindi ma-experience ng karamihan ang kingdom. Hindi maintindihan bakit may mga hadlang eh, may mga balakid eh. Amen? Pero titignan natin, paano ba natin mas fully mararanasan ito? Kasi ako po, totally kahit matagal na po ako umaattend ng church at alam ko na yung kingdom at alam ko na ito yung ine-emphasize ng church na ito, minsan para bang hindi ko talaga maarok pa ng maigi. Matagal ko siyang naintindihan. Matagal ko siyang nakuha sa aking mga buhay kasi hindi sapat yung narinig ko lang. Kailangan ma-experience ko talaga to. Amen?
So, paano ba natin to may experience? How do we experience God's kingdom? Alright? So, number one, you need to pray. Sabi niyan, di ba, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Because itong pinag-uusapan po nating kingdom is a spiritual world. Alright? And one way to activate a spiritual world in the kingdom of God is through prayer. You need to pray about it. Kaya nga tinuro po sa atin yan. Our prayer should Our Father in heaven. Alright? Kasi, listen to this when you pray, it is a sign of putting God first in your life. When you pray, ang problema sa atin, umaga-umaga pa lang, cellphone agad. Nag-aalala agad. Paggising pa lang, tinitingnan na kung ano kaya pamalengke. Grabe, babudget mo 100. Ano kaya to? Kaya to, chapsuy. Kaya pa to, pakbet. No? Nag-aalala ka na agad eh. Okay? That's why it is a reminder for all of us that one thing na kailangan muna natin gawin is to pray. Kasi God is the God of order. Pansin po ninyo kapag hindi ka nag-pray, umaga pa lang, ano ka na agad eh. Problemado ka na agad eh. Nahihirapan ka na sa araw mo eh. Alam mo yun, para bang balisa ka, mainit ulo mo, pero pag sinimula mo ng prayer yan, all the rest will follow. Smooth lang ang galawan. Alright? Bakit? Kasi may gabay ng Panginoon eh. Pinag-pray mo muna eh. Amen? Kasi when you pray, it is a sign of humility. Na alam mo na ikaw wala kang magagawa, kaya kailangan mo humiling sa Panginoon. It is a sign of dependency. Kumbaga sinasabi mo, I have a king. Alright? Meron na akong hari. Siya yung maghahari sa puso ko, hindi si Tampo. Okay? Kaya nga, your kingdom come. Kaya lagi natin ipag-pray ito, Lord, yung Tampo, Lord, dapat hindi ito yung maghari sa aking puso, your kingdom come, ikaw ang masunod, kalooban mo, Lord, alam ko, ayaw mo to, kaya Lord, alisin mo ito. Alam niyo, delikado po yung tampo. Kala niyo, tampo-tampo lang yan. Diyan lang po nagsisimula yan. Tampo, tapos nagle-level up yan. Ang sunod dyan, inis. Okay? Ang sunod dyan, di ba, inis, bitterness. Ang susunod dyan, galit na. At ang susunod dyan, hatred na. Level up, di ba? Nagsimula sa tampo. Kaya tampo pa lang, dapat, pag-pray nyo na, Lord, mawala to. Amen? Kaya sabi ko sa katabi mo, tampo pa lang, dapat mawala na. Okay. Pangalawa, you need to repent. How do you experience God's kingdom? You need to repent. Sabi nga ng Matthew chapter 4, verse 17. This is the first preaching of Jesus Christ, why He came here, no? Sabi niya, from that time, Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. May repentance because there is a kingdom that is at hand. Alright? Before we experience the fullness of God's kingdom, may kailangan tayo gawin. We need to repent. When we say repent, it is not regret. Regret ay yung nag-sorry ka kay Lord, tapos gagawin mo na naman ulit yan kinabukasan. That is regret. Repentance is turning your life against old ways. Amen? Repentance is changing your mind, changing your lives, changing your direction. Yan ang repentance. Kumbaga, kung galing ka dito, papunta kang Pampanga, ang way mo yan, EDSA, papuntang Balintawak. Tama? Pero kapag nag-change ka na ng destination, punta ka ng south, mag-U-turn ka. Hindi ba pwede, ang destination mo south, ang way mo pa north pa rin. Hindi ba pwede? Hindi ka makakarating doon sa destination na yon. Same thing with our lives. Ang destination na po talaga natin, kapahabakan. Kaya yung ating mga ginagawa ay leads to destruction, leads to hell. Alright? Pero dahil naintindihan natin to, kapag nagrepent tayo, yung ating ways, yung ating direction ng buhay, magbabago. Amen? Hindi pa pwedeng walang magbabago. Kasi nga, kingdom itong pinag-uusapan po natin. Kingdom, paghahari po ng Panginoon. Kaya you need to repent. Change your life,
change your mind, change your direction. Amen? Sabi mo sa kanila, repent. Amen? Yung sungay, nababawasan. Diba? Meron pa dyan, natitira eh. Diba? Yung sungit, nababawasan hanggang sa mawala na. Amen? Oh, yung yosi, minsan, isang kaha, nababawasan, nagiging isa na lang, isang sticks na lang. Napakamahal niya, 10 piso isang sticks eh. Okay? Nababawasan hanggang sa mawala na. Amen? Si long neck, umiikli, okay? Nagiging mamaliit na lang. Okay? Hanggang sa mawala na. Di ba long neck tawag doon, yung mahaba? Okay? Di ba tama, long neck po yun? Yung ano? Uy, alam ay. Okay? Repent! Okay? Pangatlo, you need to have a childlike mindset. Para mas ma-experience natin ang karin ng Panginoon, you need to have a childlike mindset. Sabi ng Matthew chapter 18 verse 2 to 4, He called a little child to him and placed the child among them. And he said, truly I tell you, unless you change, alam niyo sa kingdom, puro changes. Kasi yun yung crucial eh. In our Christian lives, ang crucial part po dito ay yung pagbabago ng ating buhay. Kasi walang essence. Yung umaaten tayo dito, tapos walang nagbabago. Walang essence yung pataas-taas ng kamay kung walang nagbabago. Walang essence sa kahit 3 hours pa ako mag-preach dito kung wala naman nagbabago. Sa karin ng Panginoon, crucial part yung pagbabago. Changes. Sabi nga, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God. Dahil ang simbolo ng pagiging children, ito yung mga walang kamuang-muang, walang kayabangan. Children eh. Yung talagang umaayon lang sa gusto ng magulang. Sumusunod yan. Amen? Nakakainis pa naman yung parabang, alam mo yun, yung akala mo siya lang magaling. Naka-encounter na po ba kayo ng ganon? Akala mo siya lang yung tama. Alam mo yun? Daming ganyan ngayon sa religion. Kaya nga religion eh. Akala nila sila yung laging tama. Walang papatalo po dyan. Pag sama-samahin niyo po isang religion 1, religion 2, magtatalo yan. Hindi magpapatalo yan. Amen? Lahat sasabihin, kami yung tama. Bakit? Kami ay pinakamalaki. Kami yung tama. Bakit? Kami yung may pinakamalaking building. Kami yung tama. Bakit? Kasi kami yung matagal na. Wala papatalo dyan. Di ba? Parang hindi mo na alam eh kung saan ka eh. Kaya dinemonstrate ni Jesus Christ unless you become a little children. Pagpapakumbabayan. Amen? You will gonna experience and you will enter the kingdom of God. Alam nyo ngayon, matindi yun. Matagal na pinagtatalunan to yung nawawala ba salvation o hindi. Grabe yan. Ang tagal na pong pinagtatalunan yan, hindi pa rin ma-solve. Okay? Baka nga mamatay na tayo lahat, hindi pa rin ma-solve yan. Bakit? Kasi nga, hindi naman yun yung mahalaga na dapat nating tanungin o dapat malaman. Ang pinakamahalaga, kung naghahari ba ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Nakakainis yan, yung mga maaangas, mayayabang, kala mo, alam nila lahat. At ang malupit dyan ito malupit po dyan Alam niyo nung laban ni Manny Pacquiao dati, di ba? Hindi naman boksingero, grabe, kala mo, magaling pa kay Pacquiao kung magsalita eh. Ang dami nagiging boxing analyst eh. Sa basketball na lang, ganun din. Ang dami akong kakilala. Grabe, ay dapat ganito ginawa ni Curry. Dapat ganito siya. Hindi naman basketball player yon. Grabe magsalita, nakikipagtalo pa yan. Oo. Grabe. Dapat in-undercut ni Pacquiao yun. Undercut? Hanep talaga. Sa billiard, ganun din. Biriin mo si Efren, tinuturuan ng diskarte. Efren Bata Reyes na yun, By the way, meron po kaming Kingdom Billiard Leagues tomorrow. Okay? Bukas yan. Sa connector, malapit po yan dito. Mas mura to lang, no? So sa mga mahilig mag-billiard dyan,
message nyo lang ako, no? Nasa 28 na kami ngayon, ang registered sa Kingdom, KBL din, Kingdom Billiards League. Okay? Ano yan? Pang-reach out din po namin yan. No? Dami mga bago. Okay, kasama ko dyan si Kiko, Kuya Jade, yan. Si SP, magaling mag-billiard si SP. Opo, magaling po, pero hindi po nananalo sa akin yan eh. Ay, sorry. Pero lamang sa sakopogian. Yun lang. Doon ako talo, okay? Senior pastor natin yun, wag ka magala, okay? Okay. So, pang-apat, para mas ma-experience mo ang kingdom, you need to be born again. Yan. Sabi ng John chapter 3 verse 5. Ito, tingnan niyo sabi Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Alam niyo kung bakit hindi talaga na-experience? Kasi merong misunderstanding about born again. Sino ang amin po dito, ang pagkakaalam mo sa born again ay religion? Ako. Di ba? Dati sinusulat ko pa yan. Religion. Born again. Christian. Alright? Pwede naman sa paper kasi alam naman sabihin mo, no religion. Di ba? Parang, di ba? Pero, born again is not a religion. Born again is not an organization na minsan magiging allergic ka. Anong church ma? Sa born again kami, yung papataas-taas kamay, palakpak-palakpak, kanta-kanta. Alam nyo, ang born again, hindi rin sa pagkanta yan ng born again song. Being born again is not singing born again songs. Hello? Being born again, ito, matindi to Being born again is not attending born again church. Hindi naman lahat ng umaaten pumupunta ng hospital ay mga doktor. Hindi rin lahat mga pasyente. Meron dyan mga bisita lang. Hindi lahat ng mga pumupunta ng police station, mga police. Hindi lahat ng pumupunta ng police station, mga, anong tawag doon sa nakakulong? Preso. Yung iba, bisita lang. Hindi lahat ng umaaten sa born again church ay born again talaga. Because being born again is not like that, like that, like that. Being born again is a process. Born of water, born in the Spirit, simbolo yan ng ipapanganak ka muli spiritually. May magbabago sa'yo spiritually. Yung ugali mo dati, mawawala na yan kasi merong bago. Para yung baptism Parang baptism yung simbolo ng baptism, di ba? Ilulugbog. Ilulubog mo yung dati mo. At pag inangat mo, bago ka na. New creation ka na in Christ. Bagong identity, bagong ugali, na dati para bang konting problema lang, talaga namang nagwo-worry ka na, konting problema lang, talagang lumalapit ka na sa mga Bombay agad, okay? 5-6 agad. Naku, malulubog ka lang sa utang. Talaga naman. Pero dahil bago ka na, pag may problema, pray muna. Amen? Pag may problema, si Lord muna. Kasi may bago ka na Pag may problema, hindi na agad galit ang reaksyon mo. Patience muna. Self-control muna. Kasi may bago na. Amen? Yan ang born again. It is a process for us to experience God's kingdom. And when we experience God's kingdom, you will have a worry-free life. Woo! Sino po dito simula ngayon, magkakaroon na siya ng worry-free life? Amen? Yung problema, darating yan, hindi mo matatakasan yan. Kahit nag-exercise ka pa araw-araw, minsan dadapuan ka pa rin talaga ng sakit. Hindi mo masabi. Uncertain yung kinabukasan natin. Pero dumating man yung trahedya sa buhay, dumating man yung mga para bang hindi mo inaasahan,
you will have a worry-free life. Sabi ng Matthew, basahin natin. That is why I tell you not to worry about everyday life. Whether you have enough food and drink or enough clothes to wear, isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And pwede bang tanongin nyo ito sa inyong mga sarili? Aren't I far more valuable to Him than they are? Mas mahalaga ba sila kaysa sa akin? Para mas makita mo na, ay wala pala ako dapat ikabahala. Dahil kung yung mga ibon nga, hindi pinapabayaan ng Panginoon, ako pa kaya na anak ng Panginoon. And verse 27, can all your worries add a single moment to your life? Minsan nga nakakabawas pa eh. Yeah? Nakakabawas yung worries. Kasi pag nag-worry ka, may stress ka, madidepress ka, ma-high blood ka, mayayari ka. Yan yung nangyari sa tatay ko eh. Nag-worry. Bakit? Wala kaming pera eh. Wala siyang trabaho. Nag-worry. Sino ba man talaga hindi mag-worry? Nakaka-worry naman talaga. Wala kaming pera. Nag-aaral ako nung high school ako. Tatay ko walang trabaho. Paano na? Wala. Hirap talaga. Kaya nag-apply siya, naging taxi driver. Daming pera nung dati, tapos naging taxi driver. Pero ang malapit pa doon, no, may lahi po kasi kaming high blood eh. So high blood na yung tatay ko noon. So ako nagbabasketball ako eh. Mahilig po ako sa basketball eh. Nakapanalo nga lang po namin last Tuesday eh. Last Friday. Hallelujah. Kaya medyo masaya ako ngayon eh. Okay. Okay. Sino ba tinalo namin? Tinalo namin si ano eh. Ano ba yun? Sila Paul Cruz. Paul Cruz. Yan. Okay. Nagbabasketball ako, tapos nabalitaan ko na lang na yung tatay ko sinugod sa hospital. Sinugod siya kasi nga pumutok yung ugat sa ulo. Nagkaroon ng blood clot. Babasketball ako kasi bakit? Nag-worry. Na-stress. Tag-init pa. Binuhin po ninyo, nasa hospital ako ng Makati Hospital ng Makati. Wala pa kasing machine nun eh. Ewan ko may machine All di lang namin kayang avail yung machine. For almost 8 hours, ganun ako ng ganun sa tatay ko. Kasi pag pinigilan ko, hindi siya humihinga. Para ako, hirap eh. Ngalay na ako eh. Yung interval pa niyan, dapat tuloy-tuloy lang eh. Kasi sinusubukan ko minsan, tinatag, kasi ngalay na nga ako, hindi humihinga. Balik ako, ngalay na ako. Paano to? Lord, paano to Lord? Lord, kung kukunin mo lang din yung tatay ko, sabi ko, kunin mo na lang din ako. Kasi parang wala ng essence na mabuhay ako kasi siya inaasahan ko eh. So sabi ko, Lord, kung kukunin mo na lang din siya, kunin mo na ngayon. Sabi ko kasi wala na kayong pambayad dito. Buwori ako eh. Yun yung inaalala ko eh, pambayad. Grabe po talaga eh. Minsan hindi ka maano sa sakit eh. Yung pambayad, minsan nakaka-worry talaga eh. Lord, tatagal pa ba kami dito, Lord? Kung i-extend mo lang ng 5 days, 1 week, tapos yun din yung ending, Lord, ngayon pa lang kunin mo na. Uwi ako. Pag uwi ko, yun, kinuha ka ni Lord. Kaya minsan, hina-hini rin talaga sa prayer kay Lord eh. Oo nga eh. Minsan, joke, nagbibiro lang ako, Lord. Kinuha talaga eh. Bakit? Kasi yung worry talaga, malala po yan eh. Kaya ini-encourage tayo ng Bible not to worry. Kasi sabi ng verse 30, tingnan nyo So don't worry about these things, saying, what will we eat, what will we drink, what will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly fathers. Sabi mo sa katay mo, alam ng Diyos. God knows. Hindi man alam ng asawa mo, si Lord alam yan. May tinatago ka man na balak inaalala mo, minsan ganyan yan eh. Di ba?
mga lalaki, mga tatay, talagang hanggat maaari, sasarilinin nila. Hanggat maaari, itatago nila. Kahit hirap na sila, parang tatay ko. Hirap na yun, hindi pa nagsasabi sa amin yun. Pero na pala siya nararamdaman, hindi naman sinasabi yun. Lalo na yung mga sakit, ayaw nilang pinapaalam yan. Hindi mo nyo man ipaalam, alam ng Panginoon eh. God knows all your needs eh. Kaya sinabi ng verse 30, seek the kingdom of God above else and live righteously and He will give you everything you need. Too much worrying doesn't change anything. But trusting God can change everything. Amen? Ito, lagi po namin ito pinangahawakan bilang pastor. Kasi po, alam niyo naman, ang pastor, wala po kaming fixed na income. To be honest with you, pananampalataya lang po talaga ang aming puhunan po dito. Alright? Kasi this is what God called us to do. Sa amin, okay talaga. Walang problema. Okay? Laban kami dyan. Kahit wala kayong makain, laban kami dyan. Mga mission namin, kung saan-saan man, kaya isa kami manuluyan, okay lang yan. Kasi ito yung panawagan ng Panginoon eh. Minsan, abonado pa kami, okay lang, walang problema yan. Because this is what God called us to do. Sa amin yan. Pero ito yung pinangahawakan namin. Dahil kung alam namin na ito yung kasama namin ng Panginoon, si Lord yung bahala. Diba? Hindi kami nag-aalala. Okay? Bakit? Because if it's God's will, it is God's will. Amen? Pinangahawakan namin yan. Alright? If God's mission, it's God's provision. Amen? Si Lord yung bahala eh. Kaya hindi kami mag-worry. Because we belong to God's kingdom. In the kingdom of God, walang puwang ang worry. Amen? You will have a worry-free life. Pangalawa, you will have a strong foundation in life. Yan ang maganda. Alright? Sabi ng Matthew chapter 7, sa Matthew, tingnan nyo ha, galing tayo Matthew chapter 4, repent, Matthew chapter 6, yung prayer, yung seek the kingdom, and Matthew chapter 7, ito sinabi. So then, anyone who hears these words of mine and obeys them, ito yung crucial part po dito ha. Kahit ano pong sabihin namin sa inyo, kahit basahin nyo pa yung Bible, the crucial part here is hindi lang yung narinig nyo, but yung pag-obey ninyo. Obeys them. Kasi pag inobey nyo to, sabi ng Bible, is like a wise man who built his house on rock. The rain poured down, mala bagyong Christine, bagyong Ondoy, bagyong Yolanda, the rivers flooded over, and the wind blew hard against that house, but it did not fall because it was built on rock. Merong strong foundation. Ang pinag-uusapan natin, the kingdom of God. Matthew 4, Matthew 5, Matthew 6. Pagdating sa Matthew 7, hindi yan magiging meaningful kung walang application. Because pag in-apply natin to, you will have a strong foundation in life. Anumang bagyong dapating sa buhay ninyo, hindi kayo matitinag. Kayo ay matibay. Bakit? Kasi in-apply nyo salita ng Panginoon. Amen? Ang pangatlo, you will have an unshakable life. Alam na alam natin yan. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 28, let us be thankful then because we receive a kingdom that cannot be shaken. Grabe. Etong kingdom, as we experience God's kingdom, whether you believe it or not, may mga shaking na mangyayari sa inyong mga buhay, family nyo isi-shake, finances nyo isi-shake, business nyo isi-shake yan, pandemic na shake yan, ang daming mga nagsara, ang daming mga nalugi, ang daming mga nawalan ng trabaho, ang daming mga sumuko, ang daming mga parabang ayaw na sa buhay, pagod na, wala na, shaking eh.
But because you belong to God's kingdom, ito yung kingdom na hindi masishake. Bakit? Kasi alam mong meron kang hari na siya yung bahala sa'yo. Hindi to chess. Na yung chess, sa chess, ang pinoprotektahan mo yung hari. Dito, yung hari mismo ang magpoprotect sa sa'yo. Kaya, you will never be shaken because you have a king na magpoprotect sa'yo. You have a king na magpo-provide lahat ng mga pangangailangan. Yan yung kingdom mentality. Alam niyo sa mga kingdom country, yung mga nasasakupan nila, provided ng hari yun. Kasi kingdom country, kingdom mental, ganyan sa kingdom. Pag ang ano natin, sa Pilipinas, democracy, talagang bahala na tayo, hindi natin maaasahan ng gobyerno. Wala po talaga eh. Ang daming korupsyon, ang daming mga kaguluhan. Ang aasahan lamang talaga natin ay ang kaharian ng Panginoon. Ang ating hari. Tayo yung pinaghaharian niya. Siya yung bahala sa atin. Alam mo mga pagkukulang yan, pupunuan ng Panginoon. Iniwan ka man, si Lord ang bahala dyan. Bibigyan ka niya ng kagalingan. At kung ano yung mga nawala sa'yo, ibabalik ng Panginoon yan. Mas doble pa, mas triple pa. Bakit? Kasi siya yung hari mo. Walang tao o sino man ang nagkulang o pinabayaan ng Panginoon na nagtiwala lamang sa Kanya. That's what the kingdom is all about. Ang problema naman, hindi issue yung provision. Matik yan kay Lord. Hindi issue yung kagalingan. Matik kay Lord yan. Hindi issue yung restoration. Nasa kingdom ng Panginoon yan eh. Hindi issue yung kagalingan na kay Lord yan. Kaya ni Lord gawin yan. Hindi issue yung future. Kaya nga sinabi, don't worry about the future. Let it worry about Himself. Ang issue dito is yung ating pag-prioritize ng kingdom. Nasa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gawin yung trabaho ng Panginoon. Ang trabaho natin is seek ang kanyang kaharian. Ang trabaho niya, yung all these things. Amen? Tandaan niyo po, in God's kingdom, alright, Christian life ay hindi nakaka-stress. Amen? In God's kingdom, ang buhay po natin, nakaka-bless. Hindi nakaka-stress. Sabi mo sa katabi mo yan, if you belong to God's kingdom, nakaka-bless, hindi nakaka-stress. Amen? So tayo po tayo lahat and we're gonna worship the Lord in this place. Hallelujah. It's all about God's kingdom. Paghahari ng Panginoon sa ating mga puso, ating mga buhay. The Lord, pour out your presence, your spirit, your glory, your kingdom, your power in this place. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done here in this place as it is in heaven. Your goodness, your mercy shall follow us all the days of our lives. Naway maranasan po namin yan sa lugar na ito. Hallelujah. Panginoong Ama na nasa langit, kumilos ka in a very special way in our lives. Yung mga bigat, mga dinadala namin, Lord, we let go everything. We surrender everything. Kunin mo to, Lord God. Ikaw ang maghari sa aming mga buhay. Hallelujah.